Nako, Manang Aimee, sumabog po. Malupit itong kanyang revelation ngayon dito kay BBM. Dito sa lumalalang sakit. Ano kaya ito mga kababayan? Tila walang nag-aalaga kay BBM at ito ay pinagsasamantalahan ng mga feeling presidente. Nako mga kababayan, bakit kay sumabog si Manang Aimee? Bago ang lahat ay panoorin po natin ang reaksyon ni General Macañas para mas maganda. Meron tayong mga ibang tao na nagsasalita kasi baka sabihin nyo fake news na naman ako. Okay, ito po ang pasabog ni General Macañas mga kababayan. Nako, magugulat kayo dito. Napakagaling na komentarista ito. Pinadala nila. Si Senator Aimee nag-aalala sa kanyang kapatid, sa kanyang sakit. Sabi niya, walang nag-aalaga sa aking kapatid. O kita nyo, mga kababayan, sabi daw ni Manang Aimee, walang nag-aalaga sa aking kapatid. Pinagsasamantalahan ang kanyang kahinaan. Kaya pala, malaya daw na nagagawa ng mga feeling presidente ang mga kung ano-anong anomalya. Kita nyo, sasabihin ni Manang Aimee ito. Tignan po natin. Napabayaan nila. O, tignan nyo, napapabayaan nila. Yan ang sabi ni Manang Aimee. Na nakapalibot sa kanya. O, nakapalibot kay Manang yung mga nakapalibot kay BBM. Nananamantala. Dahil siguro, di ba, may sakit. Tapos allegedly, tumitira pa ng pausok. Pinagsasamantalahan yung kahinaan ni BBM. Halaka. Totoo kaya, mga kababayan? Kaya walang nagmamahal sa kanya. O, kita nyo, walang nagmamahal kay BBM. Kaya si Manang Aimee nag-aalala. Di ba tayo, yung mga magkakadugo, tayo-tayo lang ang nagmamahalan? Hindi ka mamahalin ng ibang tao kundi sariling kadugo. Nako, yari kaya pala sakitin daw si BBM, walang nagmamahal at talaga napapabayaan ang sarili. Makita mo talaga yung puso ng isang manang na nagmamahal sa kanyang kapatid. O sabi ko sa inyo di ba mga kababayan, ang isang kapatid, ang pagmamahal nito sa kanyang dugo, kakaiba sa pagmamahal ng ibang tao. Tingnan nyo, pinagsasamantalahan si BBM. Yun ang sabi ni Manang Aimee dito. Naku po, lagot na. Pakinggan natin. Sabi ko, ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. O kita nyo, walang nag-aalaga kay BBM? Naku po mga kababayan, kaya pala lumalala daw ito. Napapabayaan ang kanyang katawan. At yung mga mapagsamantala naman, sinasamantala si BBM. Halaka, grabe. Itong pasabog ni Manang Aimee dito. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Oh, mga kababayan, di ba? Sino-sino kayo dyan sa Malacanang sa palasyo? Bakit hindi nyo maalagaan ang kapatid ko? Grabe si Manang Aimee. Iba talaga ang manang. Ang pangbansang manang ng Pilipinas. Kahit tinatakwil na siya ni BBM, handa pa ring mahalin ni Manang Aimee ang kanyang kapatid. Grabe mga kababayan ang pagmamahal ni Manang Aimee dito. Tuloy pa natin. Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. O kita nyo, mga kababayan, yung health niya bumibigay. Kanya-kanya ng agenda yung mga nasa palasyo para pagsamantalahan ang kahinaan ni BBM. Halaka, mga kababayan, napakalupit na pasabog ito ni Manang Aimee. Kaya pala hindi na nagagawa ang trabaho. Totoo kaya, mga kababayan? Pakinggan natin. Wala naman umaasikaso sa kanya. O kita nyo, walang nag-aasikaso sa kanya. Kahit
kahit sakit lang sa lagnat, walang nagbibigay. Hala ka, Manang Amy, matindi tong mga pasabog na ito. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. O kita nyo mga kababayan, talikuran na lahat ang nasa palasyo. Kung mga tumutuklaw naman, pinagsasamantalahan naman si BBM, ibig sabihin mga kababayan, yung pakiramdam ng isang kapatid, hindi niya matiis si BBM na nagkakaganyan, napapabayaan ang sarili. Yan ang sabi ni Manang Amy. Nako po mga kababayan ko. Ang gulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At O kita nyo, wala ni isa sa kanila ang nagmamahal sa kanya. Parang gustong sabihin ni Manang Amy, ultimo asawa, hindi mahal si BBM? Hala ka mga kababayan, tinding pasabog talaga nito. ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. O kita nyo, habang may sakit si BBM, yung iba naman nag-feeling na presidente. Grabe mga kababayan, sino kaya itong feelingero na presidente? Sino kaya ito mga kababayan na nag-feeling na presidente habang si BBM ay may sakit? Hala ka, grabe talaga. Check pa natin to. Naku! O kita Ayan na nyo. nga ang Grabe. sinasabi. Ulitin natin. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. O kita nyo, bumibigay ang kanyang kalusugan. Di ba balita na dinala nga sa hospital na umabot ito ng 24 hours na talagang diverculitis ito, na abdominal pain, pangingilo, pananakit ng tiyan, pag-iba-iba ng pagdudumi, anxiety, pag-iisip ng masyadong malalim. Sa colon ito mga kababayan, yung mga abdominal na overfatigue daw, sabi ni Auntie Claire. Di ba Pangulo, overfatigue kayo sa kakaisip niyo sa ekonomiya? Yung ekonomiya natin tumataas na sa kakaisip nyo. Isipin nyo, iniisip lang ni BBM yung ekonomiya, tumataas na. Grabe, sipag pala ni BBM, automatic. Kakaisip niya, tumaas daw yung ekonomiya. Magkano ng dolyares? 59.25. Iniisip lang ni BBM yan, taas ang dolyares. Maganda daw yung sa Pilipinas. Hala ka. Grabe si Auntie Claire, ang bumanat. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At Kita nyo, si Manang Amy talaga ang tunay na nagmamahal dito, mga kababayan. Wala nang iba, kundi sarili niyang ate. Di ba nung panahon ng rally, may pasabog ito? Sabi naman ni BBM, hindi ko yung kilala. Hindi ko yung kapatid. Hindi yan ang tunay na kapatid ko. Yung mga tangalista, nag-conclude na. Si Manang Amy daw yung ampon. Hindi daw nila dugo itong si Manang Amy kung ano-ano ng mga fake news ang pinalabas ng mga tangalistang vlogger. Hala ka. Tuloy pa natin. ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! So, Ayan na nakita nga. niyo ha? Kagabi, may mga nabasa akong post tungkol sa sakit sa Pangulo. May sinasabi na dadalhin na naman sa ospital. Ano ba to? Parang may operasyon. Hindi ko pa na-verify. Kaya lang maraming post na nabasa ko tungkol sa kalagayan
sakit ng Pangulo. Nako mga kababayan, may panibagong operasyon. Isusugod na naman sa hospital. May mga check-up na naman. Ilang araw doon sa hospital ito pag nag-check up na naman. Ibig sabihin mga kababayan, delikado ito. Kung pabalik-balik ka na sa hospital, delikado ito, mga kababayan ko. Bakit kaya? Sabi naman ni Dean Chase, mga kababayan, hindi daw ito dahil sa trabaho sa kakapuyat. Pinasabog ni Dean Chase, may ibang ginagawa si BBM. Halaka, grabe mga pasabog ni Dean Chase. Di ba ito yung mga maraming mga pasabog sa Amerika na ayon sa kanya, yung mga gamit niya sa gym, nilusob ng mga gangsta, ng mga mafia. Si Dean Chase kasi mga kababayan, marami itong mga pasabog na nakakakilabot na talagang mga confidential po ito, classified po ito, na talagang pinag-iinitan siya ng mga tangalista dito, mga kababayan. So ngayon, panibagong hospital na naman pala ito kay BBM. Iba pa yung inaabot siya ng 24 oras sa hospital dyan sa BGC. Kung hindi ako nagkakamali, sa St. Luke's daw ito. Halaka, mga kababayan ko. Ano kaya ang tunay na kalagayan ni BBM? Malala ba ito? Sabi, hospital na naman. Kailangan na naman ng medical observation. Kailangan na naman ng mga espesyalista, ng mga manggagamot. Laka, mga kababayan. Delikado ito. Sinasabi nila, okay siya. Kaya lang, anong klaseng pagka-okay yung Tignan nyo anong klaseng pagka-okay yun. hindi na siya naka-attend sa mga scheduled activities niya. Hindi na pala nakaka-attend ng schedule ng mga activities niya. Ay nako mga kababayan, ano kaya ang tunay na kalagayan niya, no? Bakit ganon? Hindi na nakaka-attend ng mga private meeting? Halaka, yan ang galing kay General Macañas. Ano naman ang sinasabi ng mga tao? Bakit kaya ito po mga kababayan ko? Nako po, nanggigigil. Ito, arrogant, too much pride. Maaring matagpuan na lang na nakabulaga. Grabe naman, wag naman. Sa badiha, maunoon na yatap na kay Aron, mapuli na si BP Sara. Kabati og atim manon na padayon ang kalisod og pag-antos sa mga Pilipino. Hindi ko maintindihan ito. Sino pa ba ang magmamalasakit kundi ang sariling kapatid? Ayan mga kababayan. Grabe. So i-check po natin kung totoo itong post na ito. Baka naman AI yan. 'Di ba? Check natin. Para hindi tayo ma-fake news. Ito po, ayan. Galing mismo sa FB account ni Manang Aimee ito. Yan, Senator Aimee R. Marcos. May blue badge yan na authenticated ng FB ni Meta. Kasi pag may kulay blue ang iyong account sa FB, yan ay authenticated. Na talagang ikaw mismo ang may account niyan, hindi peke. Tignan po natin kasi baka sabihin nila, oy AI yan, AI. I-check natin kung AI ito. Ayan sariling account mismo ni Manang Aimee ito. Tungkol sa pagkakasakit ni Bongbong Marcos. Ito po mga kababayan. Ito. Sinasabi ko, ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala.
O, kita nyo mga kababayan Ayan ko. na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga O, di ba mga kababayan? Eh ano naman ang mga komento dito? sa I-check kanila natin. ang talagang I-check natin yung mga komento. Ito po mga komento. Ayan po. Madam, normal lang po sa tao ang magkasakit. Wala po issue doon. Ayan. Mga kababayan ko, syempre mga tangalista, bobolista, magko-comment dito. Okay, check natin ang mga pasabog dito. Ano bang sinasabi ng mga komento? Para baka sabihin nyo, sariling opinion ni The Wonder. Hindi po mga kababayan, hindi tayo fake news. Ito po, panoorin natin. Ito. Buhay pa ba, madam? Ala ka, natuluyan na ba? Grabe naman ang mga komento na ito. Ay nako, na-overpatig Pangulo sa sobra sipag at pagmamahal niya sa kapwa niya at sa bansa. Hindi niya ininda ang pagod at puyat. Siya lang naman ang nakagawa ng ganyan. Sobra sipag. Grabe mga kababayan ng sobrang sipag. Ramdam ko ang malasakit ng isang ate. Pamilya lang talagang tunay na nagmamahal. Martin Lisa Remulla Batosen, halaka. Puntahan mo kaya Manang at hilahin mo na papuntang Ilocos. Halaka, sabi ni Tofico. Roms Maestrado Wang, natumbok mo madam, halaka. Ganyan ang super ate, may totoong malasakit, halaka. Nads Makabato, kasalanan niya ng mga Rimulya, parang sila ang nagpapalakad sa pamahalaan. Pani Hontiveros, nasa maling circle kasi si BBM kaya siya napapahamak. Grabe. Pauwiin mo na Manang Aimee. Pagod na daw siya sa kakatrabaho. Di na siya nakakatulog. Yes, talikuran na niya ang Malacanang. Hindi na niya kaya. Grabe naman siging abweba ang mga komento. Ang daming tawa. Yun. Yung asawa niya nasaan? Paano parehas din sila? Dilat sa halos lahat ng oras. Kaya wala talagang mag-aalaga. Grabe, Pardillo, Jacosalemo, Katkok. Lahat na lang may sasabihin. Rocks are claro. Lahat ng tao nagkakasakit. Sabi ni Danilo Bernabe. Hay na hay ata. Sabi ni Meryl Jan Lapas. Tindi ng mga komento mga kababayan ko. Matindi po ito ha. So i-check natin mga kababayan. Ang komento ni General Macañas dito. O eto po siya. Ituloy po natin. Baka sabihin nyo si Wonder na naman nagsasabi. Puro fake news na naman. Sasabihin nyo fake news. Yan yung mga resources ko. Ito ang mga pinagkukunan natin ng balita. Mismong account ni Manang Aimee ang nagsasalita. Sasabihin nyo AI na naman. Ang dami nyo namang kuda. Titignan nyo kasi ang mga resources. Authenticated na may blue badge. Sasabihin nyo, chismis na naman ito. Wala na naman ng naniniwala, paninira na naman. O yan, galing mismo sa kapatid. Iba talagang pagmamahal ng isang kapatid kaysa sa asawa. Yun ang sabi nila. O, ito si may General Macañas. Tuloy natin. May doon sa Ilocos Norte ba yun? O sa Lawag? Meron siyang importanteng event. Nirepresent na lang siya ni Congressman Sandro Marcos. Nako, mga kababayan, si Sandro Marcos na lang ang nagrepresentative. Naka-rest day pala, day off si BBM dahil po sa naturang sakit nito. Tila malala. Syempre, paulit-ulit na pumupunta ka ba naman ng ospital? Malala na ito, sabi ng mga komento. Si Manang Aimee, ramdam ang malasakit sa kapatid. Walang nagmamalasakit na nakapaligid sa kanya sa Malacanang kaya hindi niya nagagawa ang kanyang trabaho. Nako po mga kababayan ko, malupit na mga buwelta ito ni Manang Aimee. Ano kaya ang masasabi nyo mga kababayan? Nako po, i-check natin ang mga komento dito. Ito po ang mga komento. Ito, baka sabihin nyo, fake news na naman si Wonder. Anong fake news? Ayan ang mga komento, O, tignan natin, ginigigil nyo ako,
Magkapatid po sila, syempre naman kahit gaano pakasama ang kapatid, mahal pa din niya yan. Aileen Jalondoni Bagbag, Ate Nosbes, Jema Chico, hay na hay ata, grabe. Tama ka ma'am, pamilya lang ang may malasakit sa kanya. True naman si Manang Jennifer Salvacion Pamas, kasalanan pala yan ni, ayoko nang banggitin ang pangalan, kayo nang bumanggit, Senator Auntie Amy Marcos. I hope she is well and strong and will reach 100 years of age. That is my wish to God, uncles and aunties. Good luck with miracles, thanks, and God bless always. Ma'am Hillary Clinton Politics. Ayan mga kabayan. Punto in punto lang. Marami siyang alam na di natin alam. Marites Salvacion. Di pa kasi umuwi. Si Ading ayan tuloy. Nahay na. Halaka Ate Yuna. Sa poll ang mga feeling presidente. Sino kaya? Ano ba yan? O kita nyo mga kababayan. Napakaraming mga komento dito. Ayun o, tama ka po, Manang Amy. Totoo ka. Ramdam ko ang nararamdaman mo. Ang kadugo. Pamilya lang ang magmamalasakit sa'yo. Wala nang iba dito. Grabe talaga mga komento. Grabe ang kanilang mga, tama ka po, ayan o. Ooperahan daw bukas sa St. Luke's. Totoo ba? Grabe naman. Dombili, Tatli, Bundik. Okay lang yan, ma-hospital, wag lang madahig. Alaka, mga kababayan ko. Yan po mga komento dito. Ano masasabi nyo mga kababayan? I-comment nyo po. Kung umabot ka sa bidyong ito, magkomento na kayo. I-komento nyo ang mga reaction nyo. Anong masasabi nyo sa pasabog ni Manang Amy? Na tila walang nagmamahal kay BBM sa palasyo. Pinababayaan nila ang karamdaman ni BBM para makagawa sila ng kung ano-ano. Kaya hindi nakaka-focus daw si BBM kasi napapabayaan. Yan ang sabi ng Manang Amy, maho-hospital na naman. Ako po mga kababayan ko. Isang like, isang share, at isang subscribe. Anong masasabi nyo dito? Mga kababayan ko, The Wonders Philippines, for transparency, for a better democracy. I-comment nyo kung taga saan po kayo, okay? At isa-shoutout ko kayo. Ayan, hanap lang tayo ng masya-shoutout dito, ha? Ayan, shoutout tayo. Ito po, sana nanonood po ito. Ito po. From North Cotabato. Duterte kami dito. Sir Arnais, ayan, from Cotabato, nanonood. Ako, lagi sa'yo, The Wonders. Mabuhay po. Solid DDS kami from Cebu. Jemar Leray, shout out sa inyo. Good evening, The Wonder Philippines, watching from Cebu City. Gaspar Beltran. O kita nyo, mga kababayan? Shout out po sa inyo, mga kababayan, ha? Sana, i-comment mo kung taga saan ka na para ma-shout out kita ng bonggang-bongga, okay? Mabuhay po, this is The Wonders Philippines, ang pinakagwapong vlogger sa buong mundo. Tumawa lang kayo ng tumawa. Mga kababayan, okay? Salamat po na marami. I-share nyo na. I-like nyo na at i-subscribe nyo na ang ating YouTube channel para dumami tayo. Okay? Umabot din tayo ng 1 million dito. Para mas marami, mas maganda, mas bongga. Mas maraming komento, mas masaya. Okay? Mabuhay po mga kababayan. Salamat talaga sa inyong lahat.